Dito tayo sa Canada, pero tignan nyo, nagkalat yung mga takip ng mga pinagkainan nila. So mostly talaga kung gaano kadami yung makikita nyong natutulog dito sa daan. So ito tingnan nyo guys, oh. Tingnan ito, oh. Yan din na yung sabog na sabog na yan guys. As in, hindi. Morning guys. It's my off today. So, gumising pa rin ako maaga kasi parang gusto ko maglakad dito sa may downtown Ottawa ng ganitong malamig na yung temperature dito sa Canada. So, lalakad lang tayo for a walk, konting exercise. Pakita ko sa inyo kung anong meron dito sa may downtown Ottawa. Lilibot lang tayo. Tignan nyo guys, oh. Ma? Meow daw, akala yata Chinese ako. So nandito tayo ngayon guys sa may Byward Market. Kikita mo dito yung sobrang daming mga different restaurants, like tulad yan, restaurants na nag-open simula kagabi pa. So, ito yung mga isa sa kilalang mga Irish pub. Ganyan ang mga uso dito eh sa Canada, mga pub. So yan, makikita nyo ngayon sarado pa eh kasi maaga pa. So, may ikot-ikot lang tayo. Makikita mo kapag ganyang umaga, wala pang masyadong tao. Kung meron ka mang makita ng mga tao, makapapasok sa trabaho. So, yan guys, sa tingin makikita nyo yung mga mga seagull. Yan ang itsura ng mga seagull. Masaya sila kapag ganyan mo lang mga tao. So, dito, matambay sila dito sa may Byward Market. So, umiikot lang tayo guys. Pinapakita ko lang sa inyo yung normal na ganap ba dito sa downtown Ottawa pag ganitong umaga. Ayun yung mga ibon guys, oh. Diba saya-saya nila, oh. Pag walang tao, masaya talaga yun. Diba? So, yan. Kung makikita nyo kanina guys, diba? Ang daming homeless dun sa may gilid. Actually, na-awkward akong mag-video kasi nga syempre, alam mo naman yung utak na mga yan, hindi mo alam. Baka magalit sila kapag nakita nila kinukuhanan mo sila. Ayan, nandito tayo sa may Byward Market. Ayan. Enjoy natin itong mga ibon na to. Guys, so tingnan nyo, iba't ibang klaseng stores dito sa may downtown Ottawa. Pero mga ganyan yung mga parang mga gypsy style ng gypsy style ng mga store. Ayan guys, nakita nyo meron na namang
Wala na namang bahay dun sa may gilid. Lalo na pag ganito guys na sobrang lamig na. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Though, dito naman sa Canada guys, just to let you know ha, yung mga homeless na yan guys, meron silang shelter na pwede sila magstay doon. Ang kailangan lang natin kasi talagang alamin is ano ba yung eligibility para makapag-stay ka doon sa shelter. Bakit mas pinipili nila magstay dito sa labas na sobrang lamig at dito sila sa mismong semento natutulog? Lalo na guys pag pumapasok ako ha, every day in the morning, makikita yung natutulog talaga sila sa daan. Kahapon nga, nag-snow tapos umuulan. So sobrang ano nun, sobrang ginaw. Mas pinipili pa rin nila na magstay dyan. So yun ang hindi ko mag-gets at kailangan alamin natin. Ito yung kilala na bakery shop. So dito sa bakery na yan, meron sila tinatawag na Obama cookies. So gumagawa sila dyan ng mga iba't ibang types of bread, pastries, sourdough, ganyan. So yun nakikita nyo, diba? Bukas na. Actually, tong bakery nito, nung sobrang actively looking for a job ako guys tinawagan nila ako para magtrabaho nga dyan or mag-apply as a baker dito nga sa French bakery na shop nila. So boulangerie na French bakery. So nung tinawagan kasi nila ako that time, nakahanap na kasi ako ng work. Kaya hindi ko na pinuntahan. Pero guys, just to let you know na aside from sa culinary side, meron din akong short course for baking. So meron din akong experience dyan, or meron din akong background for baking. To be honest with you guys, ang first love ko talaga is yung nagbe-bake talaga. So nagbe-bake ako, gumagawa ako ng cake, gumagawa ako ng bread, yan, name it, sourdough bread, baguette. Medyo masisi lang talaga yung paggawa ng mga ganong klaseng bread, yung mga specialty breads na tinatawag nila. Pero worth it naman by the end of the day. So yun, so tinawagan nila ako at mas pinili ko na lang na trabaho na dun sa iba. Ano nga, nandito na ako sa hotel. So I guess hindi siya talaga for me. Hindi para sa akin yun, yung bakery at the moment, I guess. So ngayon guys, medyo di pa kasi ako nagkakape. Lumabas ako agad ng bahay para mag-film. So ngayon, gawin natin, uwi na tayo. Kung mapapansin nyo guys, yung mga na makikita natin mga walang bahay nga, di ba? Na nadadaanan natin kanina, medyo nakakaawa. Sa totoo lang nakakaawa sila. Alam nyo kung bakit guys? Kasi unang-una alam ko kung gaano kaginaw. Sa bahay nga lang may heating ka na, which is yun nga yung tinatawag na nagpapainit nga sa loob ng bahay mo. Kung saan ka man nakatira, maginaw na. Kailangan mo pa magkumot. How much more kung dito ka nga mismo sa baba nagstay, 'di ba? Paano kung dito ka nagstay? How much kung dito ka pa yun nga natutulog. So mapapansin nyo guys, ito naglalakad tayo ngayon naglalakad tayo ngayon dito. Makikita nyo kung gaano kadami yung makikita nyo natutulog dito sa daan. So ito tingnan nyo guys, kita nyo yan. Hindi ko alam kung nakita nyo guys, pero yan, yung mga yan guys, makikita nyo. Yan yung mga tipong yun nga na hey, have a good day. Yun yung mga makikita mo na nagstay dito overnight. Nakakaawa lang kasi nga nakakaawa kasi wala silang mas-stayan wala ka magagawa kasi nga, diba, saan naman sila magstay? So medyo mapapansin nyo guys, wala ako sa sarili ko kasi hindi natin alam kung anong pwede nilang magawa syempre, sa sobrang ginaw, ikaw pa sa sobrang ginaw ba, diba? Hindi ka pa masyadong kumakain. So paano na itakbo ng isip nila? Nakakaawa na hindi mo alam kung bakit nag-end up sila sa ganyan. Pero isa lang masasabi ko guys,
doon sa previous videos ko, I think I made it clear na yun nga, nararanasan ng mga Pinoy yung racism. Pero kung makikita nyo guys, kung lalakad kayo dito sa downtown Ottawa, wala kayong makikita na nakalahi natin na nagkakaganyan guys. Tingnan nyo to, oh. Yan din na yung sabog na yan guys, as in hindi niya na alam kung tingnan nyo kung gutom na siya. Nakakahawa guys eh. Hindi mo alam kung mabubuhay pa ba sila bukas, hanggang kailan sila mabubuhay, di ba? Medyo nakaka-depress yung part ng yun, pero yun nga, kaya kahit sabihin pa nila na yun nga, yung mga Pilipino eh malinis ng bahay, ganyan, tatrabaho sa mga fast food kung saan at least tayo, nagtatrabaho tayo ng maayos. Ayaw kasi natin ganyan, mag-end up ng ganyan guys. Sino ba naman Pinoy ang gusto mag-end up na nakatira sa labas, diba? Sa atin, kumbaga, kung nandyan ka sa ganyang sitwasyon sa Pilipinas, matindi na yung pinagdadaanan mo. Either meron ka na sigurong something, hindi ka na masyado nakakapag-isip, or sobrang depressed ka na. Tsaka for sure may nangyaring hindi maganda sa buhay mo. Pero dito guys, wala kang makikitang Pinoy na ganyan na walang bahay. Problema kasi guys, kung makikita nyo guys, sa tingin nyo nagkalat yung mga food, nagkalat yung mga Starbucks, mga coffee, tapos yung mga dumi-dumi na yan. Ang ano kasi yan guys, ang problema kasi itong mga, yan o, tingnan yung mga pinagkainan nila, mga balot ng toothpaste, ganyan-ganyan. Makikita mo talaga nakalat-kalat. Yan o, tingnan nyo guys, oh. Ito yan nandito tayo sa Canada, pero tignan nyo, nagkalat yung mga takip ng mga pinagkainan nila. So mostly talaga guys, sila talaga yan eh. Yung mga walang bahay talaga yung nagkakalat ng ganyan. Kasi hindi mo rin naman siguro masisisi. Unang-una, how sure are you na matino pa rin sila mag-isip, diba? Secondly, hindi na nila yung iniisip. Ang iniisip na lang nila is paano sila mabubuhay for the next day to come, or paano sila mabubuhay sa araw na yun. So ako, hindi talaga ako nagja-judge ng ganyan eh. Kasi, paano kung ikaw ay nandun sa sitwasyon na ganun? Pero ang tanong, paano kaya mawawala yung ganyan? Feeling ko nga, kahit saan man sa mundo, tingnan nyo ito, Canada na to first world country. Pero, makikita mo, padami yung mga homeless dito sa Canada. Napakayaman ng bansa na to. Pero, dumadami ang bilang ng mga yan every year. Hindi natin masisisi guys yung mga yan na mag-end up na lang na matulog na nga lang sa labas ng walang bahay. Kasi di ba nga nung sinabi ko nung isang araw kung ano-ano yung mga reasons or factors bakit nga umaalis yung mga immigrants or yung mga Filipinos dito sa Canada, dahil sa high cost of living. Guys, isipin ko naman, yung bahay na lang dito, sobrang mahal na. Shout out nga pala kay Love Music Eyes, si sis, na talagang laging nagka-comment sa akin ever since when I started the channel. So yun nga, according to her, hindi mo talaga kaya na, hindi na sapat, kumbaga, yung kikitain mo, kung syempre ilalaan mo sa pagbabayad ng bahay, pagbili ng pagkain, ano pa yung mga iba't ibang needs mo. Kailangan mo rin magbayad ng internet, kay insurance, kung may kotse ka, insurance ng bahay. Ang dami, hindi ko na masabi, name it guys, lahat ng bagay dito sa Canada tinatax. So every month yan, babayaran mo yan. It's not just the house guys, lahat yan babayaran mo.